Tayo po'y manalangin, mahal para po sa banal na salita ng Diyos, maging sa ating mga webcast viewers. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Minsan ng po Diyos, kami po'y muli ay dumudulog po sa itong biyaya. So, nadalangin po ito na aming beloved praise in the Lord and beloved children. Narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, mga datihan, mga baguhan, mga webcast viewers, mahal na Panginoon, patuloy mong bigyan o Diyos ng kaisipan na magkaroon silang panampalataya na nagmumula sa iyo. Gamitin mo lamang iyong balingkod, mahal na Panginoon, maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Gana sa akin lamang, wala po akong magagawa. Alisin mo po ang mga pag-aantok sa aming mga physical na katawan, mahal na Panginoon, makahinaan, mahal na Panginoon, mga nandirito, mahal na Panginoon, kapiling namin ang aming mahal makapatiran. Pagpalain mo po, Diyos, anumang may bibigay daot hadlang pag-alilangan, sama-sama namin sinasabay pinapalay sa lahat ng gawa ng kaaway, daot cast out in the name of Jesus. Send us cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Mga mahal, purihin po natin ang ating pong mahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon muli sa umagang ito. Praise God. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. I will give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherished, the blessed preaching and teaching of our beloved evangelist, Waldi Estrada Almeida, in the Prophet, our loving God, and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Greetings by beloved Almeida children. Ganon din po sa lahat ng ating mga visitor, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, sa lahat po ng ating mga beloved mga choir members, sa ating mga musicians, sa lahat po ng mga kabalikat, sa ating banal na gawain, mahal sa umaga ito. Praise the Lord. Webcast viewers, magandang umaga po sa inyo, mahal. At sa pagkataong ito, at tayo po ay dumako sa ating salita ng Diyos habang may oras pa po tayo. Mahal, sa Bible study po natin, mahal na ating pong tatalakayin, napakahalaga po ng kabanalan. Mahal, alam niyo po ang sinasabi po rito sa ating tatalakayin, ang kabanalan, mahal, isa po ito sa pamamaraan upang ang mga Kristiyano, mahal, ay siya po ay hindi, mahal, walang kabuluhan ang ating pagpapagal. Kaya dito pa lang, mahal, sinasabi nga, and going to perfection, wala pa pong matuwid. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mahal, tayo ay itutuwid niya. Amen? Dahil kung walang nangangaral at walang nagturo sa atin ng kabanalan, sabi ng sulatan, ang sino man daw, mahal na walang kabanalan, kailanman ay hindi makakakita sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinasaad po dito sa ating tatalakayin, mahal, take time to be holy. Mahal, ilaan po natin ang panahon. Sabi ron, for them we teach admonition one another. Sa buhay natin, mahal, tayo ay magtuturuan, magpapaalalahanan sa bawat isa. By them, the word of Christ, we dwell as richly. Mananahan sa ating sagana ang salita ng Diyos nung tayo ay makakilala pa. Nung araw, mahal, nung 1980s, ang iba sa atin, hindi po natin alam kung paano yung kabanalan, pagsusuot na may kabanalan sa damit, sa pananalita, sa pagkilos, sa lahat ng oras. Ngayon, mahal, iba po kasi yung buhay natin mahal. Kaya nga po, kung sa isang estudyante, siya po, mahal, kapag may exam, talagang siya po ay nagre-review sa gabi. Nagre-review siya para mahal, lahat ng kanyang masagot ay tama. Mahal, ang buhay natin, mga mananampalataya, sabi ng aklat ni Josue, huwag mahiwalay sa atin ang salita ng Diyos araw at gabi ay pagbubulay-bulayin natin. Dahil kapag ito iniwalay na ng isang Kristiyano, magbubunga na po ng panlalamig, panglulupaypay, marami ng mga problema aabot sa atin
Marami na, mahal, mga doubt, pag-alinlangan. Yun nga po, mahal, na tayo ay nakapagpupuri minsan na wala sa ating isipan yung ating ginagawa na pagsamba sa Diyos, ang layo ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kahit tayo, mahal, yung physical nating katawan ay nandyan, pero napakalayo ng damahin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ang kalakasan po natin, mahal, yung Holy Spirit. Ang kalakasan ng mga mananampalataya, lagi niyang pinananabikan, mahal, ang Word of God dahil ito'y pagkain. Kung sa ating physical na katawan, may mga pagkain na pinapanabikan natin, in how much more ang ating pong salita ng mahal ng Panginoon. Okay? At nariyan po ilan natin mga beloved Pioneers Choir na sila po ilang pong magbabasa dito po sa ating tatalakayin. Take time to be holy. Mahal. Ihanda po natin sa aklat ng Book of Colossians chapter 3, verse 16, mahal. Sinasabi po ng unang talata, let the word of Christ dwell in your richly. Importante ito sa buhay na masagana at manahanawa sa atin ang salita ni Kristo. Kindly po. From the book of Colossians, chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga pagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Ibre ng ating pong ginagawa, pagbulay-bulayan natin ang bawat salita ng mahal ng Panginoon. Ang ating ginagawa, mahal na pag-aaral, ito'y karagdagan ng ating kaalaman. Kahit matagal na tayo sa iglesia, ano ang edad na natin sa mahal ng Panginoon, hindi yun ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan ng mahal ng Panginoon, mahal yung ating masikap na pagsunod. Sabi nga, mahal sa teaching, yung pagtuturuan, mahal ng Word of God. Ang bawat isa, admonishing one another sa pamamagitan ng mga sounds, mga hymnos, mga papuri sa mahal na Panginoon, hindi papuri sa tao. Papuri sa Diyos, mahal, at sinasabi, mahal, gawin po natin na may biyaya sa inyong puso. Yung natatarok ng ating puso, mahal. Sibuano ba ka nang sa ating kasing-kasing, mahal, grabing kalipay, yung katuwaan natin. Habang tayo na dyan, mahal, sa trials man, sabik tayo ba? Sabik tayo na ating lagi madama ang presensya ng mahal na Panginoon Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Yan po ang isang patunay na dapat, mahal, talaga ang mga anak ng Diyos ay maging banal. Kaya mga kapatid, kami po ay bilang narito sa ating iglesia na naatasan ng ating beloved praise in the Lord. Bakit tayo po kinukurik? Bakit tayo po ay tinutuwid? Dahil ayaw ng ating mahal ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay masayang yung ating simula ng ating paglilingkod sa Diyos. Ulitin mo, mahal sa ating pananamit, pananalita, paggalaw, my beloved brother and sister, itinuturo sa atin yung be holy. Tunay na pagpapakabanal, the children of God are to be holy. Isang bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, we are to be holy in our conduct. Yung pagpapakabanal, mahal, sa lahat ng paraan ng pamumuhay, hindi lamang po sa kasuotan yan. Dito sa atin sa iglesia, nakita po natin may manong istrikta, yung istriktong pagtuturo, na hindi po ito nadinig natin sa ating relihiyong kinagisnan. At hindi po natin napakinggan ito, yung
discipline sa iglesia, may mahal yung kabanalan. Dahil ang sabi nga po, kung tayo maglilingkod sa Diyos, sabi ng banal sulatan sa 1 Peter chapter 1 verse 15, we are to be holy in our conduct. Maging mahal, magpakabanal tayo dahil sa lahat ng pamamaraan, dahil siya ay banal, banal ang tumawag sa atin. Lahat magsabi ng Amen. Maging mahal, okay? Dito po sa 1 Peter chapter 1, verse 15. From the book of 1 Peter chapter 1 verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Praise God. Dito po sa aklat sa sulat ni Pedro, ang kabanata po yung unang talatay 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. Everybody say Amen. Even as our Father who called us, He is holy. Napakaliwanag po kayo'y magpakabanal sapagkat siya'y banal na siyang tumawag sa atin. And which the call you is holy, so be ye holy in manner of conversation. Maliwanag po dito, mga mahal, siya'y banal. At inyong tumawag, ang magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya, hindi po natin pwedeng bawasan ng Biblia. Hindi po natin pwedeng dagdagan. Yan po yung bilin sa atin ng ating beloved pastor, ng ating beloved mama there, ng ating beloved praise in the Lord. Hanggang sa kanilang buhay, itinuro sa atin ang buong katotohanan. At bago tinuro sila muna ang unang sumunod at tumalima. Kaya napakaliwanag po, mga mahal, na huwag po tayong maupinmisan to tayo tinuturuan. Na maging banal tayo sa ating pamumuhay, sa ating kasultan, sa ating pananalita, sa ating paggalaw, sa ating pagkilos. Maging kaaya-ayat, karapat-dapat sa harap ng mahal na Panginoon, sabagat sabi nga, mga mahal, siya'y banal. Kung may Diyos tayo nakilala nung araw, hindi itinuro sa atin yung kabanalan. Hindi itinuro sa atin yung tamang paggalaw na pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Sa atin, mga mahal, makikita mo po, ang mga tunay na anak ng Diyos, sabi ng Biblia, yay mga banal ay lumalayo sa mga kalikuan. Amen? Sumusunod sila sa liwanag at kanilang ipinamumuhay may ang lahat ng paraan ng kabanalan dahil ito hindi utos ng tao, ito'y utos ng ating mahal na Panginoon Kristo. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Lalo na po sa mga ginagamit na mahal na Panginoon, choir members, mga mahal, adults choir, musician, maging mahal, bakit ito binabanggit namin? Hindi lamang yon. Maging mga ordinary Christian. Yung kabanalan, importante yan. Doon tayo, maging mahal, makikita yung liwanag. Yung tunay, maging mahal, ng ating pagtalima at pagsunod sa Kanya. Sabagkat dito, babasihan, maging mahal, yung matilimain ka, kahit wala nakakakita. Kahit wala, maging mahal, preacher sa harap mo. Sabagkat hindi naman niya ang magligtas sa atin. Everybody say amen. Ang magligtas sa atin yung ating sariling gawa, yung ating pagsunod sa plano at pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Ang nakalulungkot lamang, mga mahal, yung iba matagal na po sa iglesia, kailangan ituro pa sa kanila yung kabanalan. Kailangan turuan pa ulit-ulitin pa natin. Ay sabi ng Bible, 1, 2, 3 na ipinaalaala ng mahal na Panginoon sa atin at ulit-ulit natin ginagawa. Baka ma-outbless na po tayo. Ma-outblessing tayo at pwede ang Diyos hindi na tumugon sa ating mga prayer, sa ating mga panalangin. Ang naging bunga nun, lalayo sa atin yung presensya ng mahal na Panginoon. Mga mahal, napakalayo. Di ba sabi ng isang awitin, malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sumalit minsan, napakalayo sa atin ng presensya ng mahal na Panginoon Kristo. Bakit? Sabagat may mga bagay, mga mahal na yung puso natin ay punong-puno minsan, mga mahal ng hindi pagtalima o hindi pagsunod. Yun po ang naging hadlang para hindi mamagitan ang banal na presensya
ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na sulatan sa 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16, mga mahal, but as wish and that called you is holy. So be ye holy, siya'y banal. Everybody say amen. Nabasa na po natin ito, di ba? Mga mahal, and kailangan, mga mahal, need and holiness is to be pure. Mga mahal, walang pag-alilangan. Mga mahal, sunod na pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi nga, is one will not see the Lord. Sa katunayan, mga mahal, siya'y banal, dapat ipagpapatuloy natin. Hindi lamang kapag tayo nasa labas na ng church, nasa labas na tayong sambahan, wala na tayong kabanalan, wala na tayong kaayusan. Mga mahal, di ba sabi naman na pa yung magbabalik ang Diyos sa panahon, mga mahal, nang hindi mo inisip. Kaya kinakailangan tayo ay maging aware. Amen? Maging aware ang mga mananampalataya. Sa book of chapter 12, verse 40 ng Hebreo, mga mahal, hindi raw susunod sa kabanalan, mga mahal, sabi ng ating malamamagi sa paningin ng tao, sabi ng Biblia, mga mahal, sino man ay hindi daw makakakita sa Panginoon. Kaya po, Hebrews chapter 12, verse 14. From the book of Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo 12, talatang 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Napakaliwanag po ng salita ng mahal na Panginoon. Susundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sabi nga ng mga iba, hindi raw naman tumitingin ang mahal na Panginoon Kristo sa labas na kaanyuan kundi sa puso. Pero ang tanong, saan ba nanggagaling, makinman, ang lahat ng pananalita ng tao? Yung bawat paggalaw ng tao sa puso at inilalabas sa kanyang labi. So, makinmahal, ang sabi ng banal sulatan, makinmahal, yung ang kabanalan, makinmahal, kung wala ito man ay sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Sa pangalawang talata, ating binasa, siya ay banal at dapat tayo ay magpakabanal like Jesus. Everybody say, Amen. Ang mga trial sa mga pagsubok, makinmahal, ay dinanas sa mga Panginoon at yung kabanalan ay isa po ito. Na sinasaad po dito, makinmahal, sundin natin maging sa paningin ng mga tao sapagkat ito ay banal, makinmahal. Kung hindi natin gagawin ito, sabi ng ating Diyos, makinmahal, darating ang panahon, sino man daw ay hindi makakakita sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kailangan yon. Praise God. The need to take time. Maglaan ka talaga ng araw. Maglaan tayo ng oras at panahon. Sabi nga, takes time to be holy. Holiness in the front of the service to God. Magiman ang kabanalan ay bunga ng ating pagsunod at bunga ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo. Everybody say, praise the Lord. Mangin mahal, kaya tayo, mangin mahal, ay nakikilala ng mga tao sa ating mga gawa. Diba? Sa ating mga ginagawa, sa ating pagkilos na mabuti. Mangin mahal, kung ang Kristiyano minsan, mangin mahal, iwasan po, mangin mahal, yung mga salita na minsan, kahit sa mga Facebook, kahit sa mga salitang yan, mga mahal, nakakasakit ng damdamin, di ba? May mga Kristiyanong ganyan, mga mahal, Kristiyano ko no, pero yung kanilang pagkatao, hindi po nila na ipapakita yung pagmamahal, yung pag-ibig. Makikita yung kabanalan, mga mahal. Kung may Kristiyano nakikita tayo, sinisira nila yung kanilang kapwa, sinisira nila yung kanilang kapwa mananampalataya. Alam nyo ba? Hindi nila ang sinisira yung church. Sinisira nila yung utos ng Diyos, yung kabanalan. Mga mahal, parang sinasabing kami lang ang matuwid, kayo hindi. Alam nyo ba, mga mahal, narito ngayon. Ang Word of God, ang salita ng ating mahal na Panginoon,
tayo ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na ating sundin ang kabanalan sa lahat ng oras ng ating pamumuhay. Praise God. Holiness is the fruit of service to God. Gawin po natin. Sabi ng Romans chapter 6, verse 22. My beloved brother and sister, i-listen niyo po itong verse na ating tinatalakay. From the book of Romans chapter 6 verse 22. But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and ye end everlasting life. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Di ba? Ano yung wakas? Ano yung ating pagtitiis na ito? Pulangan man tayo na maraming tao sa ating paligid, hindi man nila maunawaan yung mga bagay ng ating pagtalima, yung mga bagay ng ating pagsunod, hindi yung pagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos. Maliwanag po, mga iman, but now being made free from sin and become servant to God, ye have your fruit unto holiness and everlasting life. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mga laya na tayo, kayo sa kasalanan. Dati alipin tayo ng kasalanan. Yung kasalanan, makinmahal, ang nag-uudyok sa atin na gumawa ka ng ganito. Malaya nating ginagawa yung kalayawan. Malaya nating ginagawa ang isang bagay na kasalanan. Subalit tayo ay naging alipin ng Diyos. Everybody say amen. And become servant to God. Hindi na tayo sa ating sarili. Alipin na daw tayo ng Diyos. At sabi roon, nagbubunga na tayo ng kabanalan, wakas ang buhay na walang hanggan. Kawakasan. So ibig sabihin, makinmahal, yung pagtitiis natin ito, praise God, sa paningin ng tao, makinmahal, ikaw ay sinasabi kapag mahaba na yung iyong kasuutan, mahaba na yung buhok mo, sa paningin nila, parang ikaw ay tumatanda, gurang na sila. Subalit, makinmahal, kabaliktaran. Sa iba lang, makinmahal, sa paningin nila, pero ito'y glory at kapurihan sa harapan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Makita po natin yan, makinmahal, yung iba, sa kabanalan, makinmahal, makikita mo, para maging bata, puro eyebrow yung mukha nila, di ba? Puro pintura, kung ano-anong inilalagay sa kanilang mukha para gumanda, makinmahal sila. Pero kapag pinawisan o umulan, nabalik yung normal. Di ba? Pero ang ating anak ng ating magulang sa mahal na Panginoon, makinmahal, makita mo yung glory, yung mga kapatiran po natin, makinmahal dito, natural. Amen? Kung ano yung kanilang kalagayan, kabanalang kapurihan, kalwalhatian sa ating mahal na Panginoon Kristo. Amen? Everybody say amen. Kaya kapag tayo makinmahal, mayroong kabihisan na may kabanalan, glory yan. Yung mga tao, makinmahal, na minsan kapag napadaan ka dyan, sa mga silingan mo, sa mga kapitbahay mo, mapadaan ka dyan, makinmahal, minsan usigin ka, pero sa totoo lang, makinmahal, namamanga sila. Ano ba ito mga taong ito, ang haba ng kasuutan, ang haba ng mga buhok nila. Bakit? Sabagat doon sila, makinmahal, doon nakikita yung kapurihan, doon sila, makinmahal, namamanga. Amen. Bakit natin ginagawa ito? Ang kapurihan, ang kabanalan ay tanging sa ating mahal na Panginoon lamang. Holiness must be to perfect. Ang kabanalan ay dapat maging kaaya-aya, walang dungis, walang bawas. Praise God. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, di ba? Having the therefore this the promises. Habang taglay natin ang pangakong ito, dearly beloved, let us cleanse. Gawin po natin ito. Kaya, my beloved brother and sister, sa lahat ng oras, huwag po natin gayahan yung mga gaya sa sanglibutang ito. Manginmahal, kaya't maraming tao, mga kapatid, ang siyang napapahama. Kaya tayo, manginmahal, sundin po natin na mayroong kahinahunan, mayroong pagsusumamo
sa mahal na Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7, verse 1. From the book of 2 Corinthians, chapter 7, verse 1, having therefore these promises, clearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yes, amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng spirito. Napakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos. Amen. Amen. Takot sa Diyos. Say, Amen. The perfecting holiness in the fear of God. Kahit po walang nakakita mga preacher sa inyo, gawin po natin ito sa harap ng malapag. Kahit sa inyong mga tahanan, everybody say amen. Lalo na po mga choir members, mga adult choir, praise the Lord. Mainit ngayon, masarap nakabaklis lang, di ba? Ang mga mahal. Ang kabanalan ay kinakailangan, pinapairal ito kahit tayo ay nasa ating tahanan. Okay, bakit mga choir member na nabanggit ko o mga adult choir, yung ordinary pa hindi? Lahat po tayo. Sabi, anak ng Diyos. Amen? Having therefore these promises, dearly beloved, let's cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting your holiness, the fear of God. Ang lahat ng mga bagay, gagawin po natin, may paglilinis tayo sa lahat ng karumihan, sa laman ng Espiritu, pakasakdalin ang kabanalan at takot sa Diyos. Mga mahal, para hindi mabulit sa mga kahinaan. Praise God. Dahil tayo po, mga mahal, hindi na natin naiiral yung takot. Nakikita ng Diyos. Sa bawat paglabas natin sa ating church, sa bawat paglabas natin, saan man naroon tayo, nakikita naman po ang bawat hakbang natin. Nakikita na mahal na Panginoon ang ating mga ginagawa, mga mahal, mga kapatid. Maliwanag po doon, mga mahal. Ang sabi roon, pakasakdalin tayo ng mahal na Diyos sa kabanalan at takot sa Kanya. Ibig sabihin noon, mga mahal, para hindi tayo na-blessing sa lahat ng mga pamumuhay, gawin po natin na may katapatan sa ating mahal na Panginoon Kristo. Everybody say amen. Holiness, pananamit, pananalita, maging sa ating pagtatapat sa gawain ng mahal na Panginoon Kristo. If we are not careful, time to develop on holiness will begin. Kung tayo hindi mag-iingat, mga mahal, sa pagpapalago ng ating kabanalan, ito ay pwedeng mawala. Bakit po, mga mahal? Dahil uudyukan ng diablo tayo. Uudyukan ng diablo. Dahil hindi natin pinagyayaman yung holiness, yung kabanalan. Dahil iniisip natin, mga mahal, doon na lang ako susunod kapag na doon sa simbahan. Hindi po dapat. Saan man po tayo naroon, pairalin po natin ang kabanalan, ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Kristo. Amen? Mga mahal, the way to take time, ang paraan kung paano tayo magkaroon ng oras, ilaan po talaga, nakalaan. Sa Biblia, ang batayan po natin, hindi yung usig, hindi sinasabi ng kapitbahay ng ibang hindi mananampalataya. Huwag yun ang ating pakinggan. Ang pakinggan nating kabanalan, pagsunod, ay yung inuutos ng Diyos sa Biblia, mga minamahal, ano po? At kung ang babae may mahabang buhok, ay isang kapurihan sa mahal na Panginoon Kristo. Pero kung ang lalaki naman ay may mahabang buhok, hindi po ito karapat-dapat sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga mahal, yan po ang isang kapurihan sa mahal na Panginoon Kristo. Kaya my beloved sister, alagaan nyo yung mga hair, yung inyong mga buhok na binigay ng mahal na Panginoon. Kaya makikita mo kapag tumalikod mga sisters natin, mga mahal, makikita mo, sabi nga ng isang evangelista, isang bishop, nakita niya ang anghel na bumaba mula sa langit. Nung nakita niya yung mga choir members, ating mga beloved Pioneer Choir, mga kami na mahal, sa dako mga mahal ng circle, nakita nila mga mahal, sa dako ng Luton, doon po nakita yung kabanalan. Kaya hanggang ngayon, kung ano yung parte noon, hanggang ngayon, ay mananatili ito sa buhay natin hanggang sa magbabalik ang ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. Everybody say amen. Spend time with the Lord. Maglaan tayo ng oras para sa ating sarili.
Ilaan po natin, mga mahal, though we take time to be with the Lord, tayo po ay naglalaan ng oras bilang papuri natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. To the prayer where the Lord is the ready. May mahal sa buhay natin, sa pamamagitan ng ating panalangin, magagawa po natin ang pagsunod sa Diyos na may kabanalan. Amen? Mga mahal, kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, kasama po ito. Mga mahal, huwag po natin babawasan, mga mahal. Maging sa mga beloved body sister, mga single, mga mahal, itinuturo din sa atin yung kabanalan, yung pag-iwas sa mga beloved brother and sister, para hindi yung tukso ay dumating, para hindi tayo, mga mahal, lasunin ng diablo. Dahil yan po yung pamamaraan ng diablo para minsan iwasakin yung ating magandang ugnayan sa mahal na Panginoon. Diyan po nakakapasok, mga mahal, yung ang demonyo, mga mahal, para wasakin yung ating maganda layunin na tayo ay ginagamit sa ubasan ng Diyos. Amen? Everybody say amen. Mahina ang amen, ha? Everybody say amen. Sa pamagitan daw, manalangin tayo may pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Yamang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote. Seeing then that we have great. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 14 up to 16. Tuloy na po tayo sa ating paksa. Praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 4 verses 14 up to 16. Verse 14, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Verse 15, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. And praise the Lord. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, talatang 14 hanggang 16. Yaman ngang tayo mayroong isang lubhang dakilang sardote na pumasok sa kalangitan si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang sardote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. Amen. Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang malapay ni Kristo, mga minmahal. Sa verse 15, mga mahal, ay bibigyan po natin ng daan o liwanag ito. Hindi rin kung ang iyong kahinaan daw, sa verse 15, mga mahal, ay mananatili, ay may kahinaan kasi ako, kaya nangyari sa akin buhay yan. No? Kung alam mo, mga mahal, na ito yung pamamaraan na lagi kang tinutokso ng diablo para magkasala ka, di ba sabi ng Bible, binigyan tayo ng kapangyarihan upang labanan at pigilan natin ang lahat ng pita ng kasalanan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, mga mahal, hindi daw maaari, ang saserdote ay hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa ay tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan, mga mahal. Kaya makikita po natin, man, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Praise God. Kaya mga mahal, tayo ay tinuturuan yung manalangin. Lagi tayo magpuri, lagi tayo magbasa ng Bible. Lagi nating isipin, mga mahal, sa lahat ng oras at pamamaraan, na dyan lagi yung kaaway. Kaya mga mahal, kapag hindi tayo mapagbantay, niwawasak niya yung pananampalataya natin. Niwawasak niya yung kabanalan. At naging bunga ito, mga mahal, ng paglayo natin sa mahal na Panginoon Kristo. Kaya sinasabi naman niya sa verse 16, let us therefore come bodily unto the throne of grace, that ye may obtain mercy and by grace to help in time of need. Mga minamahal,
yung pagkatiwala sa biyaya upang kayo ay pagtamo ng awa ay makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Say Amen. Darating. Ha? Kahit tayo ay maraming kahinaan, pero sa panahon na tayo nangangailangan ng biyaya at habag ng Diyos, hindi niya ipinagkakait sa atin ang kanyang habag. Tinutulungan pa rin tayo ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon, dahil mahal niya tayo. Pero huwag natin pananatilihin yan. Hindi, ang isang sacerdote, mahal na sabi, hindi mahabag dahil sa kanyang katuwiran, sa kanyang kahinaan, kundi mahal ang kahinaan, mahal misan ng pananampalataya o misan naging talunan ng diablo. Hindi yun yung dahilan. Mahal, may panglaban dyan ang Kristiyano. Kaya nga po tayo ay laging nagsasamba. Amen? Kaya lagi tayo, mahal, pinag-aayuno, pinadadalo sa gawain ng Diyos, pinagpupuri, para hindi maging talunan ang Kristiyano ng kaaway, upang manatili sa ating puso ang kabanalan. Sapagkat sabi ng Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito naman siya ay makapagliligtas na lubos. Wherefore is able also to save them, mga sa buhay ng mga mananampalataya. Kindly po, Hebrews chapter 7 verse 25. From the book of Hebrews chapter 7 verse 25. Wherefore he is able also to save them to the uttermost, that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 25. Dahil dito naman siya ay nakapagligtas ng lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, maliwanag po sa ating mga kapatiran, mga mahal. Magi sa mga webcast viewers natin. Wherefore, He is able also to save them. The uttermost that come unto God by Him, seeing in ever living to make intercession for them. Mga mahal, tayo lalapit sa Diyos sa pamamagitan daw na palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila, mga mahal, sa buhay natin. Na dyan lagi yung pangunawa ng ating mahal na Panginoon. Inuunawa tayo sa ating kalagay, kung hindi, wala na po tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga mahal, mapalad tayo. Bakit? Sabagkat marami ngayon na mga tao, mga kabataan, nawasak ang buhay nila dahil sa kanilang sariling katigasan ng ulo, pagsunod sa kanilang sarili. Pero tayo lahat ng nagpasakop, lahat ng sumalima sa utos ng mahal ng Panginoon, ngayon ay pinagpalang lubos ng Diyos sa iglesyang ito. Amen. Spend time with other. Maglaan tayo magi sa ating kapwa Kristiyano, makipagkaibigan ka sa mga sanlibutan, ay baka bukas makalwa, ikaw ang madala. Buti sana, mga minmahal, kung siya ang madadala mo. Baka yung kabanalan, matukso ka na sa kung ano kasuutan nila, yun na rin gagawin mo. Pero mas maganda, kung yung kaibigan, hindi naman pwede na sa libutan, hindi mo nakausapin. Paano sila maligtas? Pero ang pinag-uusapan dito, maglaan ka rin naman ng oras upang sila ay madala mo o maakay mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa kabanalan. Kaya ang bawat Kristiyano, mahal sa atin, mahal tayo ay, sabi, napaka-importante nito. Fellowship with another Christian. Mahal, kung tayo may friends sa libutan, may kaibigan tayo sa libutan, mas friend natin, mas kaibigan natin ang mga magkakapatid sa mahal na Panginoon Kristo. Amen. Everybody say amen. As God's children, maglaan tayo ng oras, maging sa ating mga kapwa, mga mananampalataya, mahal sa ating buhay, mahal ko mga kapatid. Kaya sinasabi po, bakit naging malago ang mga mananampalataya nung araw? Which the early Christian, continue, nananatili sila, mahal, continuous in prayer, in unity. Nagkaisa sila sa Acts chapter 2 verse 42, mahal, and they continue steadfastly in the apostle doctrine. Dahil kung ano po yung tinuturo sa kanila ng mga apostol, hindi po nila mahal binabago. Ginagawa at sinusunod po nila, sabi po ng Acts
chapter 2, verse 42. Kindly po. Here in the book of Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in Yes. prayers. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatay 42. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Amen. Everybody say amen. Ang mga Kristiyano pala nung araw sa New Testament, yung paggawa, pagmiminyang, pagkain, pagpapasting, na doon po sila lagi. Nagkakaisa sila, walang kumukontra. Dahil, ang sabi doon, in the apostle doctrine, the fellowship, and the breaking in bread, and prayer. Magi sa pagkain daw. Sama-sama sila pagputol-putol ng tinapay. Sama-sama silang nananalangin. Mangin mahal tayo sa mga mananampalataya. Kita natin. Nung tayo po mga mahal ay nagkakaroon po tayo, kapag nagkakaroon tayo ng krusada, unang pagkakaisa, ayuno. Everybody say amen. Ayuno. After ng ayuno, mga mahal, magkakaisa, mga mahal, para sa krusada. Lahat ay gagalao. Di ba? Ang unang gumawa po nito ay sa Acts chapter 2, verse 42. Ay ginawa na po pala ito ng unang mananampalataya dahil sumunod sila sa doctrine ng mga apostol, sinunod nila na natili silang matibay sa pananampalataya. At ang sabi roon, mga habang sila ay sama-sama, magi sa pagkain ng tinapay at pananalangin. Yung panalangin, sama-sama sila. Sa panahon ng panalangin, walang kumakain. Lahat nagpipray. Amen? Sa panahon ng pagkain, lahat kumakain. Mga sa atin, ganun. Ginawa natin at lahat na nakiisa, naging matagumpay ang gawain ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Faithfulness, mga mahal, maging matapat. Ito ang ating ingatan. Dahil sinasabi po doon, mag-ingat tayo dito po sa Hebrews chapter 3 verse 12. Marahil ito po ay malapit na po tayo magtatapos. Ano po? Mag-ingat kayo, mga kapatid. Dinawag tayo, take heed. Brethren, let there be in any of you an evil. Ito po ang bagay na ating ingatan. Kindly po, pakibasa po ng Hebrews chapter 3, verse 12 up to 4:10. Praise the Lord po. From the book of Hebrews chapter 3, verses 12 up to 14. 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. 13, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama, Yes. na walang pananampalataya, Amen. na naghiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Amen. Ingatan po natin. Iba di si amen. Ingatan mo yung tungkulin mo sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Ingatan mo, mga imal, kung ano yung ginagampanan mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mag-ingat ka. Pumili ka rin ng kaibigan mo na dadaling ka sa tama. Amen. Dadaling ka sa kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Take heed, brethren, let there be in any of you an evil heart. Unbelief, departed from the living God. Mga mahal, makaliwanag, mga kapatid, tinawag tayo, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya. Hindi na itinuturo, hindi na minsan pinag-uusapan about faith, about pananampalataya. Ang puso ng ibang Kristiyano, mga mahal, pusong mapaglamang. Pusong minsan ay sinisira nila yung kapwa.
Baka daw doon ay mayroon sa inyong ibang, sa kanino man sa inyo na pusong masama. Na wala ng panampalataya, inihiwalay kayo sa Diyos na buhay. Di ba? May mga ganoon. Nakakatakot, mga mahal. Kaya ang sabi, kayo'y magpangaralan sa isa't isa. Araw, samantalang sinasabi ngayon, baka pagmatigasin ng sino man sa inyo ang daya ng kasalanan. Mga mahal, kasi kapag nanatili na po yung kahinaan na yan, mga mahal, yung sarili natin, na akala natin, mga mahal, okay pa at tama pa, pero mga mahal, hindi na tayo nakikinig ng Word of God, hindi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, pinatigasan ni Satanas yung puso natin. At yun po ang maging bunga na hindi na natin madama ang banal na presensya ng mahal ng Panginoon. Ang darating sa iyo, mga question. Ang darating sa iyo, mga minsan, mga mahal ko mga kapatid, yung matinding kahirapan sa buhay. Sapagkat naging kabahagi, ang sabi nga ng verse 14, sapagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating daw iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ingatan nating matibay. Mga 2025, 2026, ang panahon po nating panganib na. Ang panahon nating ito, mga ingatan nating matibay ang pasimula ng ating makilala ang Diyos noon, ilang taon ka man ngayon sa mahal na Panginoon. Isipin mo, kahapon ka lang nakakilala, darating yung first love mo sa mahal na Panginoon. Yung pag-ibig natin sa ating Diyos, mga mahal, kabanalan, the benefit of taking time. Ang benepisyo kapag naglaan tayo ng oras, you will be blessed. Mga mahal, ikaw ay pagpapalain. Everybody say, praise the Lord. Happening, mga mahal, blooming, yung kagalakan, kahit wala kang financial na pagpapala, kahit wala kang malaking pagpapala, maliit lang dumarating sa iyo, galak ka na nagsasamba, galak ka na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. With inner peace and happiness, be calm, mga mahal, and the soul. Magalak yung ating kaluluwa, kapayapaan sa ating loob ng kagalakan. Mga nagagalak tayo, hindi gaya ng ibang Kristiyano. Kapag nasa trial siya, wala na mga mahal. Ang sinisisi na nila ang Diyos. Sinisisi na nila ang iba. Marami na silang sinisisi. Pero ang Kristiyanong tapat sa mahal ng Panginoon, anuman ang mangyaring sa kanilang buhay, nananatili silang tapat, sumusunod sa nais ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabagat ito pala ang nais ng Diyos sa buhay natin. Be careful that nothing, but in everything by prayer, supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. Mga mahal, gawin po natin ngayon sa pamamagitan ng iyong pakikiisa. Sa pamagitan ng iyong pagkabalisa ngayon, huwag ka mabalisa. Sabi naman, anumang bagay na ikakabalisa mo, lahat na ito'y ibigay mo sa ating Panginoon. Daanin natin sa pananangin, daanin natin sa pagtatapat sa Diyos. Yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. And the peace of God, with the present or understanding, shall keep your heart and the mind that through that Jesus Christ, darating sa atin, mga mahal, ang hindi masayod ng ating isipan, iingatan tayo ng Diyos. Ang kagalakan ay hindi mawawala sa ating puso. Amen. With the renewal strength. Tila ba minsan nagbabago yung ating lakas? Yung ating katawan humihina, pero mga mahal, through your relationship with Christ Jesus, mananatili sa atin ang kapayapaan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat daw ay ating magagawa. I can do all things to Christ. Mga minmahal, lahat ng bagay ay aking gagawin doon dahil may nagpapalakas sa atin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Mga mahal, habang tayo ay narito sa umaga ito, awitan po natin ang Diyos, mga mahal. Sa papuring awitin, mga mahal, sa misahe, mga mahal na ilang talata,
take time to be holy. Ang nilaan natin ang ating panahon, ang ating oras, bilang pagsunod sa kabanalan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang pagsamba, ang pagdalo, mga mahal, hindi lugi. Ang pagsasacrifice sa gawain ng Diyos, ang pagsunod sa kabanalan, hindi pagbibigay lugod sa tao, kundi ito, mga mahal, ay pagbibigay ng kapurihan sa ating mahal na Panginoon. For you alone, habang inaawit po ang awiting ito, ating pong pagbulay-bulayin ang mabuting bagay na kailanman ay hindi siya nagkulang sa atin. Purihin po natin ang Diyos sa awiting ito. For you alone. Hallelujah. Glory to God. There is Jesus. Habang ating nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Inilaan po natin ang panahon at ang oras ng araw para sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Dear Jesus. Glory to God, dear Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Brethren, magpuri-puri tayo sa mga Panginoon. Hallelujah! Brings me on and brings me to my end. Hallelujah! For there I find we love you, Jesus. Hallelujah! And there I find relief. With all my heart, I worship Jesus, hallelujah. And unto you I sing. You alone deserve all glory. For you alone
pinagpalang lubos ang mahal ng Panginoon sa umaga ito. May 4 na susi po ng kaligtasan upang ikaw ay isang maging ganap. Unang-una po ay pananampalataya, Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ang sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya mga Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti, sa Kanya ay nagsisihanap. Pangalawa po ay Acts 17:30. Ang kasalanan ay tinubos na ng Diyos tayo. Subalit ngayon, sabi niya, maliban tayo magsisi magbalik loob sa Kanya, tayo Kanyang patatawarin sa ating kasalanan. Maging mahal, ang sanlibutan, nagkasala, 2,000 taon na kalipas, tinubos ng mahal na Diyos. Kaya narito po ang salita ng Diyos upang kayo sumampalataya, magkaroon kayo ng kaligtasan. Pangatlo po, Acts 2:38, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan daw ang tao ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikaliligtas ng kanyang pananampalataya. Pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Mangin mahal, itaas niyo po inyong 2 kamay. Sumunod po kayo sa panalangin. Sige po, pag-guide. Sabihin niyo po sa umaga ito, Hallelujah. Mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala, magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. Kami po'y manalangin para sa dakil at mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po at mabaguhan ito ang pasimula na kanyang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, praise the Lord. Okay, ang kulang na lang po siya ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan po ay sa unat na langin ng ating beloved praise in the Lord. Kayo po ay patuloy maging ganap na sa harap ng ating mahal na Panginoon Kristo. God bless you, beloved Arthur Cole. Tayo po ay manalangin na po sa ating mga pangailangan. Itaas po inyong mga kamay, mga mahal. Banggitin niyo po sa inyong mga labi. Ano man po inyong mga problema, ano man po inyong mga karamdaman, maging sa mga wigpass viewers nating mga kapatiran. Narito po tayo ngayon, ipakilala natin sa mga ng Panginoon, iparating natin, ipaabot natin sa ating Diyos ang ating mga pangailangan. Makin mahal, hallelujah. Tayo po ay galing sa overnight prayer, hallelujah. Tayo po ay manalangin. O dakilat mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat sa umaga ito. Sa unad na langin ang aming beloved praise in the Lord, ng beloved children. Narito po ang iyong mga anak sa umaga ito, nagsusumamo sa iyo. Ano man po ang mataglayin, makaramdaman ng mga problema sa buhay, sa lahat ng aming makapatiran, malapay maging mga bunga ng krusada, patuloy pagpalain, malapay sa umaga ito, O Diyos, maging ang makapatiran namin, hindi namin nakapiling sa buong magdamag na ito. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at sa araw ng bukas, muli kami sama-sama, araw ng linggo, pagpalain mo po, Mana Panginoon, ang lahat ng makaramdaman nila, mga problema, lutang sa iyong pangalan, we pray in the name of Jesus. Amen, amen. Maging mahal, ipatong niyo po yung kaliwang kamay sa parte na inyong karamdaman, kanang kamay sa ulo. Isipin niyo po, maging mahal, na lagi po na dyan yung prayer ng ating beloved praise in the Lord. Di natin makalimutan yung kanang tinuturo na lagi mag-cast out, lagi manalangin. In the name of Jesus, sige po, cast out and demons of sickness, infirmities, cancer, leukemia, asthma, cast out in the name of Jesus. Diabetes, bloodness, deafness, unbelief, in doubt, cast out in the name of Jesus. Hindrances, the blessing losses, and the witnesses, the burden, poverty, sadness, weakness, the body is spiritual weaknesses, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Hallelujah, in the name of Jesus. Lahat problem is on spiritual problem. In Jesus' name, doubt, panglalabo ng mata, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga mahal, tayo po ay nakatayo. Sabi po ng Biblia, 19:1 ang Revelation, we glory, we honor unto the Lord God. Ang overnight prayer, sabi ng ating beloved praise in the Lord ng mahal na pastor, ay katumbas po ito ng 3 araw na kapangyarihan na nag-ayuno ka. Kaya maglilihans ka sa may sakit, mananalangin ka, mga problema nyo, lagi kayong dumadalo, lutasin yan ang mahal na Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabihin po natin, hallelujah, sabay sa mga itanong, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Hallelujah.
sa umaga ito. Praise the Lord, pagpalain tayo ng ating manang Panginoon. Praise God, maaga pa po. 2:15 pa lang, mga mahal, alas 2:15 pa lang. Makakauwi po kayo na maaga mula po sa inyong pong dito sa church, papunta sa inyong mga tahanan. Bukas po kasi ay Holy Supper po natin, mga mahal. Yan po ay napakahalaga. I-follow up po natin sa ating mga take, sa ating mga kapitbahay, yung mga kapatiran natin po na lalo na po yung bunga ng krusada. Mga mahal, hindi man sila makalahat makarating dito dahil medyo may kalayuan, pero may Sunday naman po tayo doon. Pero bukas po, tuwing Holy Supper, tayo sama-sama sa lugar na ito. Amen? Laurel at saka sa Hasaan, Santa Cruz, maging sa lugar ito ng ating mga mahal makapatiran. Praise the Lord, maging mga sama choir members, wala pong schedule ng practice sa kadahilanan ng iba pong mga choir members ay makikiisa po para po sa ating pagtungo doon po sa ilan pong makakatungo sa ating pong spiritual revival din at yan po yung anibersaryo sa dako ng Santa Rosa. Mga mahal, dahil yung crusade, nariyan po sila. Mga mahal, kaya loobin ng Diyos, makapagpahinga po tayo maaga at mamaya po yung mga naka-schedule na pupunta sa ganap na alas 8 ng umaga. Wala pong schedule tayo ng practice. Mga mahal, praise the Lord, pagpalain tayo lahat ng malapit. Bukas po ay huwag po mag-a-absent sa ating pong Holy Supper. Sunday service, alas 9 pa rin po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon sa araw po ng bukas. Tayo po tumayo na bilang pagtatapos sa pinagpalang banal na gawain para kayo po makapagpahinga, makauwi po ng maaga at mga mahal para po sa may mga pasok pa. Praise God! Narito mo ang ating beloved elder, Brother Danny Pinila, sa kanya pong panguna para po sa ating pagtatapos sa umaga ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God will brother to the preacher, Reverend Lee. Mga mahal, muli po tayo manalangin sa ating pasamang pag-iwalay sa umaga ito. Praise God. Hallelujah. O ang pagpalan Diyos sa mga banal, sa mga pa ang pinakamamahal na presulot panalangin aming kagawang pastor, yung end-time prophet, mga Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Muli kami nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah. Sa mga tagabumpay naming banal na gawain sa magdamag na ito, O Diyos. Sa kalaya, ikay purihin. Luwala sa Spirit ko, maraming pong salamat, O Diyos, hallelujah, sa kalakasan, kalusong patuloy mo, pinagkakalob sa amin, O Diyos, hallelujah, sa mga kakapatirang nakapiling namin sa pumagdamag nito, O Diyos, hallelujah, maraming pong salamat, sa paglangis mo, sa mga awitan ng choir, sa kapuspusan, banal Espiritu, binuhos sa aming kalagitnaan, maraming pong salamat, O Diyos, hallelujah, lalo tigit, mahal Panginoon, ay banal na salita, ang Ebanghelong kaligtasan, namin pong napakindalay, mahal talayo sa aming kalagitnaan, O Diyos, at wisimlim pagkain, dami mo nagpapagalakalo, kalakasan ng pundasyon ang pagtitiwala sa iyo para parasyo, O Diyos, hallelujah. Sabi po nga, pasamantalang paghiwalay sa umaga ito, mahal Panginoon, kung paano ginabayan tungo sa lugar na ito, pinag-ingatan, sinamahan sa aming paglalakbay, ganun mo po esit sa aming mga tahanan, malayo sa anong aksidente, O Diyos, hallelujah. At muli po ibalik sa araw ng bukas sa lugar na ito, mahal Panginoon, ito po asamo namin panalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Sunday po bukas, magkakapsino.